Ay, nako. Natuloy na naman sa wakas. Sa wakas. Kailan ba yung huling upload natin? Last month? June pa ata. Yung para mga 2 months na ata tayong nawala, no? Pero, it doesn't matter na dahil nandito tayo. Okay? And welcome sa episode 5 ng Nice Said Podcast with me, General Ari Formento, and saan tayo ngayon? Saan ba tayo ngayon? Somewhere in Pasig. At syempre, nandito kami ngayon sa kita-kita naman, Great Manila. At nagbabalik this year, no? Dahil, ano na tayo? Institution na to. Talaga, matagal na. And of course, yung pinaka top honcho ng Great Manila, Sir Mick Martinez. Thank you rin po sa papaunlak sa invitation namin. Kasi talagang, di namin alam saan ang venue natin next eh. Ang dami namin shortlist, pero bisan di pwede. Bawal ng schedule. Pati mga host, di rin pwede sa schedule. Hindi naman din problema nun eh. Di kami nagkakasundo sa schedule din. Pero naiintindihan ko yun because, siyempre may kanya-kanya tayong Tsaka yung iba, nag-school din eh. Nag-school din, no? Tsaka, kung tatanungin nyo kung anong nangyari sa amin, so marami talaga nangyari. Sobrang dami nangyari. No? So kung napapansin nyo sa contents ko, no, ako ay nagtuturo na rin. No? Nagtuturo na rin. Ito, tuloy-tuloy rin sa gig. At ito, si Kuya Mick ay busy ngayon sa relaunch ulit, reborn ng Great Manila. Yan. Na nag-start noong June. June. Lang ba? Yung dati or? Noon muna. Yung first 2017. 17, pre-pandemic pa. Na doon pa sila nakapwesto sa may Home Depot, may Ortigas. Malapit sa Metro. Pero malapit lang din naman siya dito, no, na matatakbuhan sa isang mall, na Ayala Mall sa 30th. No, sa, ano ba to? Pasig pa rin naman to. Pasig pa rin naman to, no? So, mas malaki ngayon. At may papansit. Wala rin yung pansit. Napalitan ng pizza. Oo, yung pizza. Kasi kung kita natin yung mamaya kung ano naging parang tradisyon noon sa old Great Manila. Kasi talagang I'm not sure kung sinong nauna, kung si Scarecrow ba. Alam ko kayo Great Manila. Nauna ang Great Manila. No? Pero nagsimula as DJ Hub, then DJ Store din. Maraming mga plaka dito. At yan now, no? Wala namang nawala. Lugar lang. Lugar lang naman. At mas malaki, mas maliwalas. Mas malamig siguro. Mas malamig. No? At yung mga, siyempre, yung mga catalogs dito ay nag-update upgraded na. Pero yung mga plaka, your mga DJ essentials na pwede mong ikabit or i-upgrade sa turntable or your next DJ equipment, pwede mo rin mabili dito sa Great Manila. From, anong oras siya? From 10 o'clock in the morning 10 a.m. until 9 p.m. 9 p.m. Closing time ng mall. Okay. Kung hindi ako late dumating. Yun. Yun. So, kayo lang araw-araw dito? Oo. Halos. Monday to Sunday kami bukas. Grabe, no? Grabe. So, alam mo yun, parang nung nalaman ko na may hint pa nga yan na merong nabuhay yung social media pages ng Great Manila. Parang may hit na ako, parang babalik to parang may babalik. Di ko alam kung same management pa rin o parang rebrand na talaga, ganyan. Di ko sure. So, ito na nga yun. No? Yung di naman siya rebrand, talagang ito pa rin siya. Iba na ang lugar, tapos gano'n na. Pero same pa rin yung ideology, no? Talagang for the DJs talaga. No, pero let's start dun sa history ng Great Manila. Noon pa man, noong 2017. Paano ano naging brainchild doon? Ano yun actually, umuwi kasi ako nun from Shanghai. Okay. So ako, matagal ko ng dream talaga na magkaroon ng parang DJ store / DJ school. Kasi parang galing ako sa era na talagang parang pahirapan talaga yung pumasok yung DJ pagdating sa clubs. Sa industry mismo. So
yung mga, let's say, auditions, ganyan-ganyan. So nakikita ko, no offense to, to sa mga bagong DJs, pero ang dami na siyang kulang. Okay. So gusto kong ibalik yung mga tiny essentials na hindi lang basta mixing. No, syempre kailangan yung parang yun nga yung ugali, o etiquette, yung tawag dito, kailangan medyo humble ka, medyo basta yung mga ganun na hindi naman siya, kala kasi nila parang tugtugan na ng tugtugan. Party. Oo, so yun yung gusto ko, plus yung turntables na, kasi matagal ding nawala yung before, yung mga clubs, lahat turntables yan. So ngayon, puro CDJs na, may mga controllers. Pwede nga magdala ng controllers sa club, di ba? So gusto ko ibalik yung old school feel, kasi yun ito, kung walang turntables, walang pag-DJs. Correct. So yun. So, pagbalik nyo, doon kayo talaga, parang is a dream, no? It was a dream na talaga na magkaroon. Doon agad sa pwesto na yun. Oo, doon sa pwesto na yun. Okay, so that 2017, anong to? Summer of 2017? Nakakalimutan ko pero parang summer yun Summer, parang gano'n. Oo. Anong feeling na nung this time, natayo ko na yung, yung startup ko? Yung dati? Oo. O syempre, masaya ako. Tapos, yun nga, kasi, kagaya rin dati. Kasi wala talaga kami place para mag-jam dati. So talagang dumadayo. Ako, kailan pa ako nagkaroon ng equipment? Resident DJ na ako. Bago ako nagkaroon ng sarili kong equipment. So, the whole time, nakikipractice ako kung saan bahay. Pupunta pa ako sa ibang lugar. Yung iba, pinagsasaraduhan pa ako ng bahay. Oo, kasi gusto kong mag-practice Siyempre, ako minsan, nakakalimutan ko yung hiya. masyado na ako nagiging ati sa mga kaibigan. So, minsan, umaga, kumakatok sa, may ginagawa kayo. So, practice. So, yun, nagkaroon ng ganyan. Nabuo na ngayon yung tropa ng Crate. Okay. So, yung mga kaibigan ko na kagaya ko dati, na walang sabi ko, meron na tayong lugar. So, dumami. So, kahit hindi namin mga kilala, welcome kayo. Until now, actually. Until now pa din. Question, etong Crate Manila, I'm not sure, di ko to na-research Ito ba yung pinaka-first DJ hub na ginawa, at least sa Metro Manila? Well, hindi ko kasi, ang pagkakaalam ko, oo, pero hindi, as a DJ store, hindi to una. O tayo pa rin na una? Marami na. Oo, tapos parang yung vinyl store, madami na rin. Up and down pero na yung malagi. Parang tambayan ng mga DJs. DJ hub talaga. I think kami kayo na una talaga. Feeling ko, kasi parang community talaga. Community talaga. Kasi every Sunday or every weekends, palaging may jamming session. Doon nagsimula. Nandun ako. Bystander lang ako doon. Kasi that time parang, ano ba tawag ito? Nung 2018, although 2017 pa lang, nandun na ako. Pero, siyempre, nahihiya pa ako noon. Hindi naman sila kakilala. Noong 2018, nung nagkaroon ako ng baptism of fire sa DMC Philippines, parang kailangan ko na makihalubilo. Kailangan ko humingi ng tips. Kailangan ko humingi ng tips, masali may turntables, may mga mini battle sila na portables. As we all know, hindi naman ako talaga scratcher So more on juggling nga, diba? Juggling lang, yun lang. At saka, routine talaga, yung mga finger drumming and everything. No, pera scratching. No, tama makasurvive lang sa isang battle, no? Pero yun, since may mga turntable, so tinake advantage ko yung parang yung feels, ganyan, yung mga controls, ganon. Pasimple lang talaga kaya kapag merong meet up or sa jamming lang doon sa Crate, nandun ako palagi. Nahihiya pa siya dati. Nahihiya. Sino yung kasama mo palagi doon? It's either ikaw may kasama. Meron kasama si Casper, shout out kay Casper. Yun, kasi pareho kami taga si DJ Spars. Ayan, happily married na din. Yun, palagi ko siya kasama. So, nakatayo lang sila. Nakatayo lang kami. Kasi jam ka. Sige kuya, ganyan. Marami kasi talagang tao. No, parang
para kami mga bata nun, sila Vance, sila Franz, Si Danny. Si Danny lalo yun. Oo. Never Si Johnny. nag-touch ng turntable sa crate yun. Kasi nakagayanan siya. Nanonood doon. That was like ilang years ago? 8 years ago? Ngayon po siya, untouchable na. Untouchable na. Ang galing mo Yun, kami yun. Pero sila kasi medyo vibes na nila yung mga ibang ano doon. Ako hindi talaga, parang ako multo ron eh. Naiya ako. Tapos kapag medyo wala nang tao, for example sa station na to, lalapit ako doon. Tapos mag-aano ako, makikiamat ako konti, ganyan. Mahihayin siya. Shy guy. Masyado. O kasi parang hindi ko kasi alam kung, baka naman baka kahit practice baka magkamali ako, nagkakalat ako, di ba? Yun yung parang Yun yung thinking mo. That was before, of course. Parang nahihirapan ako mag-boost ng confidence doon. Pero talagang malaking help, no? Malaking talagang tulong sa akin ang Crate Manila sa akin. Sa totoo lang. Kaya ako kahit malayo, kasi taga-Novaliches ako eh. Layo talaga. So talaga dinadayo ko talaga siya. Pahirap pa parking nun. Kasi nasa loob ng Home Depot. O kaya sa gilid mismo, sa may harapan ng Meralco Avenue. Walang parking doon. Parang swertihan na lang kung makakapark ka. Kaya kung ginagawa ko noon, kung hindi kaya ng kotse, wala, commute ka. Natatawa pa nga ako noon, bababa ako ng galeriya. Nilalakad ko na lang kaya minsan yun. Malayo yun. Pero nilalakad ko from galeriya hanggang Home Depot na. 15 minutes walk. Oo. Kung hindi umuulan. Pag umuulan, lalo na. Diba? So, yan, hanggang 2018. Tapos kailan to? Ito yung parang syempre, bukod sa success mo, syempre nagkaroon din ng struggle sa gitna yan. Nung nag-pandemic siguro nangyari to, no? I guess? Actually, nangyari kasi doon, nagkaroon ulit ako ng offer sa Shanghai. Okay. Shanghai, China. Bumalik ako doon. So, yun, nagsara yung... Actually, kinontinue ni Stan yun. Pero hindi na siya Crate Manila. Ano na? Ano ba yan? 88 vinyl. Oo. Okay. Okay. Dito, doon pa rin. Oo nga. So, parang naging siya, parang coffee shop / vinyl store. Tapos, yun nga, bumalik na ako ng Shanghai. Tapos, yun nga, nagkaroon na rin ng pandemic. At yun nga, nagsara din sila doon. Tapos, matagal na rin issue yun yung sa metro kasi gagawin siya parang train station. Subway. Subway. So, natuloy na nga. Need talaga mag-relocate. Need talaga mag-relocate. Kung pagbalik namin dito. So, yun. It's so happy naman na bago ako umuwi dito, gusto ko talagang ibalik eh. Kasi marami rin nagtatanong sa akin kung kailan kami magbubukas ulit, ganyan-ganyan. Kasi wala na nga daw silang mapunta. Actually, yung mga kaibigan ko parang, ay salamat, nagbukas na kayo, makakapag-practice na. Diba? Hindi, sa totoo lang, kasi talaga parang takbuhan ng ng mga DJs. Totoo yan. Kasi nga, hindi naman sila afford mag-turntable. Isa na ako doon dati. No? So parang enable, makalasap ka lang, makatikim ka lang ng kahit saglit, makahimas ka lang ng plaka. Diba? Hahanap ka ng talagang isang DJ shop or DJ-friendly place na kung saan pwede kang humawak, diba? Ganon din ako dati. Kaya nga yung ko, kasi alam mo naman lalo sa amin, pag may turntable kang ganon, ibig sabihin na mayaman ka. Mayaman? 1,200 dati, magkano yun? Magkano yun? So, puta talaga dumadayo pa ako, let's say, Alabang. May nakilala ako doon taga-alam. Pupunta pa ako doon para lang makahawak. Turntable. Grabe. So, ngayon, at least, anytime, pag nag-schedule kami ng jam, ang dami talagang pumupunta. Kumbaga, parang masaya. At least, marami talagang gusto pa rin humawak ng turntable. Totoo yan. Tapos, nagpunta na kayo ng Shanghai. So, ilang taon kayo sa Shanghai ulit? Natrap kami doon dahil nga sa pandemic. Diba? So, hindi kami makauwi-uwi. Napakamahal ng pamasahe. And everything. Umabot din kami ng 5 years doon. 5 years? Bago kami nakauwi. Last year lang ako nakauwi. Okay.
paano naman nabuo tong second reborn ng Crate Manila? Ano naman, nung nasa China ako, at least, from Shanghai, lumipat kami ng ibang city kasi nawala na ng, malala na. Oo. So, napunta kami sa ibang city, tapos from there, it went from worst to very worst. Oh my God. So, yun, hindi ko na i-wento yun. So, pero may mga kaibigan akong kausap na dito. Tapos sabi niya sa akin na, yun nga, kung gusto mong buksan yung crate, let me know, game tayo. Game tayo. So yun, nagkaroon na ako ng ay salamat, thank you, ganun. So, shout out to Torque Francisco. Yan! Tito Torque! Shout out! So yun, so pag-uwi ko dito, nag-usap na kami. And yun, ito na. Medyo napatagal lang nga ng konti, pero ayun na. Worth the wait naman. Si Tito Torque ay nakasama natin sa Kumu. Diba? So marami tayong mga good old memories sa Kumu. Talagang minaster natin talaga yung every technical aspect sa live streaming. Lahat. Yan. Ito, ako nag-recruit sa kanya, sa Kumu. Hindi kami magkakilala. Hindi kami magkakilala. Wala. Gusto mag-stream na. OBS pa yung ano. OBS pa. OBS pa. Talagang, kami, kanya-kanyang paganda kami ng graphics, green screen eh. Green screen. Ayun ako, may mga Marvel vs. Capcom kumukombo sa likod. Tapos may Kumu police, parang naninita kung ang may behavior problem yung streamer o kung sino man. Ganun kayo palagi. Bawal po yan, parte nyo po yung FNG. Copyright po tayo. Sabi niya, during the pandemic yan. Pandemic. Kasi yung Kumu kasi, I'm not sure ngayon kasi pahirapan mag-live stream due to copyright. Diba? May mga infringement. Si Kumu lang ang hindi madamot sa ganun or medyo maluwag sa ganyan. Tapos nagtanong siya sa akin, nag-chat sa akin, ba't ako nahuli? Akala ko ba walang bawal sa Kumu? Tapos binasa ko yung comment, saan ba? Tingnan mo yung comment. May lumabas nga na Kumu Police, no? Kung sino man yun, shoutout sa'yo. Tapos sabi niya, please po, pwede pakipalitan po yung, yung graphics yung Marvel kasi po, baka po tayo ma-copyright po tayo. Kasi Marvel. Sabi ko, Brad, yung graphics mo kailangan palitan, hindi yung kanta. Ganun naman din nung Avengers ata yung Avengers excerpt sa Avengers. So, yun na no. So, eto na yun. Ito na yung place na to. Okay? So, last June nag-open ulit ang Crate Manila. So, syempre iba yung parang 2025 yun. So, iba yung from 8 years ago, no? Ngayon. So, meron pa rin ba kayong parang nape-pressure pa rin ba kayo, no? Sa pag-open ng another shop ulit? Oo, kasi alam mo yung 8 years na wala kami, parang ang dami na nagbago. Dami na, no? Sobrang changes. Oo, yung mga halos lahat, naka-controllers na, napakadaming DJs na, parang... Dami nga, napakadami na. So, sabi namin, ano kaya yung Tapos, yun nga, since gusto ko talaga turntables, halos lahat yata ng mga bata ngayon gusto digital area na eh. So gusto nila CDJs. Wala ako maalala sa unang iteration ng Crate Manila nagbenta ka ng controller. Wala. Ngayon nagbebenta ka ng DJ controller. Wala akong... Kasi syempre makikiano rin ako sa mga... Kailangan mo rin mag-adjust. Tsaka yun nga, sabi nga natin, di ba, mahirap bumili ng turntables agad-agad. Mahirap. Ang ano ko sa kanila, sige, turuan ko kayo. Tsaka mas more on mixing na yung mga nagiging students ko ngayon rather than scratching. Kumbaga parang hinahaluan ko rin sila ng scratching pero most of them, almost lahat mixing. Dati kasi yung Crate Manila, nagtuturo na rin. Pero more on turntablism. Nakilala kami sa scratching talaga. Pero ngayon nag-o-offer na ang Crate Manila ng basic mixing. Actually, pati doon before. Pati doon, talaga nakilala talaga kami sa scratching. Scratching talaga. Hindi naman ako ganun ka-technical sa scratching. Pero marami naman. Salamat sa mga dati ko. Sino ba ang pinaka-ano natin yan? Iconic na naging estudyante? Madami kasi okay na yun. Okay na yun? Marami. Ayaw ko i-rename. Hindi, pero sa inyo. Pero parang isa sa mga nag-enroll si
Patty, no? Si Patty Patty, Chu. si Gatsy. Gatsy, ayan. Sino ba? Si Ish. Yun, Si Ish. oo. Napakarami ng gig ni Ish. Marami na. naman dyan, Ish. Grabe yun. Madami na. Tapos, meron kami, kung ikaw, taga Novaliches ka, di ba? May student ako all the way from Tarlac. Uy. So, pumupunta pa siya sa dating crate twice a week. Nagko-commute yun, ha? Twice a week? Oo, twice a week. So, Ipag. ano yan, si Richard Ansley. Okay. Yun. Taga-Tarlac pala siya. Taga-Tarlac yun. Ipag. Okay. So yun, madami, sobrang dami. Kaya shout out natin. So ngayon lahat, mas dumami lang yung benta mo o pagbebenta ng DJ controller. Dati kasi parang, Well, meron man pero konti, hindi man ganun Sa ngayon ka. kasi kakabukasan namin, wala pang masyadong Wala pang benta, masyado. pero almost lahat ng students ko ngayon may mga Controller na. So, ang ginagawa ko sa kanila, tinuturuan ko sila dun sa controller nila para pag uwi nila, makakapag-review sila. Ayun. So, kahit kakabukas lang nila, ang dami na rin mga naging events dito. Marami na rin, no? Marami na din. Kasama na yung grand opening nito ulit. Tapos, Oo, yung kay Shortcut. si Shortcut, yun. Na, minsan nung nagkwento, nung pumunta ako last week, kinuwento nga niya rin yung nangyari. Ang dami raw tahang na sa labas. Hanggang sa labas na. Hanggang sa labas daw yan. No, na si Short ay galing sa matinding kalagayan. Kalagayan. Pero Still, pumunta pa rin siya dito. Oo. Shout out. Shout out. Ayan. Pupunta sana ako doon. Anyari. Hindi ko rin alam ano nangyari. Kasi, ang dami lang nangyari dito. Tapos, hindi ako nakakapunta. Tapos, there was one time pa na meron silang event doon sa may Ayala. Oo. Sa Makati. Na parang Yung hip-hop, outdoor. Oo. Hindi rin ako nakapunta ron. Hip-hop party. Hindi rin ako nakapunta ron. So, ang dami ko yung na-miss. Tapos pumunta ako, parang napaka-random. Parang tao, ganyan. Gulat ako, sabi ko, kilala ko yun. Kuya Mick! Hindi, sila tanong kasi ako kung meron siya. Kasi since, ano na sila ngayon ang Crate Manila ay official distributor na sila ng Reloop. At dati nga, naghanap ako, nung panahon na yun, naghanap ako ng Reloop ready DJ controller. Anyway, yun na yun. So since ano na talaga, no? So, ang di lang talaga nawala is yung pagbebenta ng mga plaka, mga records. No? So, marami dito. No, mamaya ipapakita ko sa inyo na mag-flash screen dyan na ang dami. From modern to classics, mostly classics. Classics, hip-hop, tapos may mga 7-inch. Yun nga, pinababalik namin ngayon yung mga portable-ism. So, marami tayong pang portable na scratch vinyls dito. Uso yan, kahit noong unang Crate Manila pa lang, noong pre-pandemic, yung mga portable DJ battles. Sa di nakakaalam, so ito ay turntable, ito yung full-size turntable. Meron pang maliit, no? Ito yung mga portable turntable tinatawag. Okay, so pero regularly, nagpapa-impromptu scratch battle sila. So, kanya-kanyang dala ng PTO1. Kung wala ka, meron namang nakalagay na doon. So, laban-laban lang. So, nauso yun. Pero may mga plans ba kayo? Kasi meron, no? May mga plans kayo ngayon na... Oo, yung may partnership kami next, yung... Table Rockers. Table Rockers. Ayan. Yun, so yun, pinopromo talaga namin. Ayun, kailan yun? Kailan natin plug natin? Sa 30, meron kaming battle, DJ battle, tapos at the same time, meron din kaming portable turntable DJ battle din. Itong dalawa to, sasali yata. Hindi ko alam kung ano mangyayari, pero saya yun. So, So, from this month until December. So, December yung finals. So, sa mga gustong sumali, email nyo lang ang Table Rockers. O kaya, Crate Manila, sabihin nyo lang sa amin. Yan, nagka-flash sa screen. So, dami nangyayari, no? So, talagang, pati yung last Music Manila na nakipag-partnership sila with Scarecrow House of DJ. Sayang, di lang natin naabutan. Kasi 3 days lang naman kasi yun Nasanay ako sa 4-day event lagi ng Music Manila. Ngayon, naging 3 days na lang. Anyway, so, talagang sana talaga mas tumagal, no? Mas tumagal ng Crate Manila. Kasi, ngayon kasi marami ng mga DJ shops ngayon.
at DJ Hubs. No, di na lang sila yung nag-iisa, no? Meron kang South, Silent Noise, although meron silang sa Mandaluyong lang din. Meron kang medyo North sa Scarecrow House of DJ. Ito medyo East area to eh. Na gitna to na Create Manila, no? Pero kahit saan ka man pumunta kasi talaga, parang may choices ka. May mga choices ka. Parang hindi naman kailangan mag-away-away kung ano-ano eh, 'di ba? Hindi naman kailangan eh. Tsaka kumbaga isang community lang tayo. Oo. Parang we're both promoting yung discipline sa pagiging DJ, no? Yung dapat passion talagang nananaig sa lahat. Hindi yung nag-DJ ka lang para sa fame or para lang sa okay, gusto ko lang ganito, ganyan. Mapansin lang ako, 'di ba? Tsaka hindi kayo tatagal pag ganun. I mean, kailangan passion yan. Passion. Pwede naman kasi isama din yun eh. Pero sana man lang may passion talagang sa formula. Oo. Kasi yung pera, yung fame, nandyan lang yan. Nandyan lang yan. Saan ba yan? Asan nga? Saan ba yun? Nandyan lang yan. Doon, sa labas. Sa labas. Tawagin ko. Fame! Tara dito. Dahil nga, isa na sila sa mga official seller ng Reloop. Okay? So, pag-usapan natin, although wala pa. Wala pa, darating pa. Pero sa news, no, sa mga DJs dyan na Marites, merong lumabas. Tinotoo ni Reloop. Akala ko na joke lang, no? Naglabas sila ng Reloop RP7. Ito is 12-inch. Ito naman, yung lalabas naman ay 47-inch. Parang kapatid dito, bunso, parang ganon. So, anong thoughts nyo doon nung lumabas? Well, syempre, excited. Kasi sa ngayon, nung pag-uwi ko dito, napakadami kong kaibigan na nangongolekta ngayon ng mga 45s. 45s, oo. As in, buhay nila ngayon yung 45s. So, ayoko nang ibanggitin yung mga pangalan, pero ang gagastos ng mga yun. Sabi nga, Mick, mga kami ko, pass. Pero yun nga, kasi syempre, kailangan mag-research ka ng mga plaka, di ba? Hindi sila gumagamit ng mga pagkaraniwan lang, di ba? So, gusto nila medyo remix na napakamahal. So, para sa inyo itong turntable to, pero hindi para sa akin yung plaka nyo. Pero maganda siya, actually maganda. Sabihin mo na, i-blip namin. I-blip namin. So, hindi ko na binanggit kasi baka hindi mag-pre-order. Ilan na nag-pre-order? Ay, wala pa actually. Wala pa. Puro tanong pa sila. Tanong pa lang. Medyo hesitant pa eh. Hindi pa lumalabas kasi. Oo, dito hindi pa lumalabas. Wala pang SRP to, hindi pa lumalabas. Meron na. So, i-PM nyo lang si Create Manila about sa SRP. Diba? Pero meron ng, kasi nga, lumabas na, meron ng mga nag-review. Yes. Hopefully, pag dumating, i-review natin. Syempre. I-review natin. For sure, may jamming session dito. Papagamit natin. Yung RP7, no? Talagang tinotoo talaga nila. No? Tinotoo talaga nila. Nakakatuwa din. And meron pa. No? Meron pang lumabas. Controller siya. Pero, ito yung Rain 1 Mark II at may customer tayo ngayon. Galing. Kapit-bahay namin. Okay. So, Rain 1 Mark II. Okay, so meron ng Rain 1 Mark 1. Malamang, diba? So, Rain 1 Mark 2, dito ba magkakaroon? Alam ko magkakaroon. Pero wala pa. Magkakaroon pa lang. Itong dalawang nabanggit natin sa video to ay this year ba lalabas? Oo, this year. Diba? This year lalabas. Malay mo, next month. Diba? Actually, nahanginan niya na ako kung magkano yung Rain 1 Mark II. Hindi ko sasabihin, i-PM nyo si Create Manila. Magugulat kayo. Magugulat kayo. Parang pag nalaman mo, kukunin mo na lang hugot ka na lang ng credit card o debit card, i-swipe mo na lang. At hintay mo na lang dumating. I-cash nyo na. Yeah! So ngayon kasi dito, kung makikita nyo, so mamaya, papakita ko naman yung video, no? Kung ano yung itsura ng Create Manila, kung ano yung may expect nyo, no? Bukod sa DJ shop, and yun nga, still nag-offer
pa din sila ng mga DJ lessons. Diba? So, ngayon, mas dumami lang talaga, naging open lang talaga si Kuya Mix sa mga basic mixing na. Sa mga general lessons. No? Talagang, pag sinabi mo si Create Manila talaga, scratching yan. Scratching yan. Doon talaga siya nag-specialize. Pero ngayon, open na talaga for all. I mean, hindi naman natin kasi masisisi yung mga tao ngayon na parang, dati kasi, sabi nila, ang scratching necessary. Kasi naka-turntable. Oo. Pero ngayon, parang with the advent of technology, so parang kahit siguro mixing lang, okay na. Pero mixing, pero dapat totoo yung talagang yung normal way. Tenga pa rin talaga. Okay? Hindi yung parang laging laptop face. Remember, meron kang crowd sa harapan. Kung parati kang nasa laptop nakatingin, diba? Hindi mo alam, wala ka palang tao sa harapan. Kaka-enjoy mo sa laptop mo. Kasi wala namang crowd sa laptop, sa screen Wala namang crowd dun Ba't ka nakatingin dyan? Yun yung actually na inaano ko talaga. Na bakit pala, kasi sinasabi sila ang ginagamit ko lang yung laptop para maghanap ng kanta or parang silipin kung malapit na yung break. And yun na. Kumbaga, pero yung the whole time na nakatingin ka sa laptop mo, pagsasabayin mo yung waveform sa laptop mo, parang kasi tool lang naman yung mga guide lang yung mga waveform, moving waveform, no? Pero kasi tenga pa din. Tenga pa rin talaga yan. Kasi hindi mo naman ma-interpret yung waveform Yung buong waveform, hindi mo naman alam kung saan tatama yung chorus. Pag hindi ka talaga marunong sa tenga, kasi marami rin ako na-encounter, actually nakikita ko rin in person. Let's say yung isang DJ naka-record box, naka-USB. Then yung magpapalit is naka-Serato. Or kahit magkabalik tayo, either way, ganun, di ba? Hindi niya mapasukan yung nagpe-play na USB. Kasi nga walang waveform. So, hindi niya matugma yung waveform dun sa Serato niya kasi iisa lang yung gumagana. Ito yung wave, mababanlag sila kasi isang mata nakatingin dito sa yun, di ba? So, kung tenga-tenga yan, napakadali. Sobrang dali. Sobrang dali yan. Of course, sa simula, mahirap. Challenging. Wala namang mahirap, wala namang madali, di ba? Mahirap yan, pero talagang kasi eventually masasanay ka. Mamaster mo, parang may embed na lang sa utak mo na parang it's a way of life. Diba? Way of life na lang yung tsaka before as in bilang. Ito lang, yan. Plaka lang yung ginagamit nyo. Wala kang BPM counter, wala kang kahit ano. So talagang ito, papakinggan mo talaga through the headphones. Tsaka kung paano mo pagsasabayin. Walang kumparahan to hindi kinukumpara, pero that's, the way they were before. So, ganun talaga siya. At syempre, hindi mo pwedeng, masira to. Ito yung, ito yung tone, needle, okay? So, head shell, ito yung head shell, yan. And yung kanyang needle and its stylus. Yan. So, nung unang panahon, hindi mo pwedeng masira to. Dahil mahal. Ginto yan dati. Gintong-ginto. Yan, gintong-ginto yan. At maraming lumabas na needles noon. Ngayon, medyo nag-shutdown mo sila, hindi ko alam, parang nawala. May isa nag-shutdown, dalawa nag-shutdown. Marami nang gumagawa ulit ng needles. Ayun. So, kasi mahal pa rin. Kasi nauso na yung mga wireless face. Yung magnet dyan. So, yan. Shout out face. Yan. Okay. So, face. Okay. Actually, may bagong face, di ba? Lumabas na. Lumabas na. Pero, wala ba? Wala pa. Excited ka, Part. Sorry. 4 taon na. Sabi nila, either next month daw or next month. Parang kasi parang matagal pa siya nung lumabas. Parang nakita sa Facebook Hindi, parang news pa. Sa Instagram. Perfect pa nila yung so wala pa. So sila excited. Under production pa. Okay. Kasi meron siyang touchscreen and something. Ganun. So, dahil ikaw ay nag-operate as DJ school, mas marami bang nagkaka-interest
sa scratching noon o ngayon? Well, dati kasi, yung mga tinuruan ko, yung mga club DJs na talaga. Okay. Kagaya na Patty, di ba? So Nag-upgrade lang sila. Sabi niya, Kuya, gusto kong matuto mag-scratching para ma-incorporate ko yung scratching sa mga sets ko. Biro mo, techno or house si Patty, pero nag-i-scratch siya doon. So, which is good. Si Katsi, medyo open format din siya. Nakakapag-scratching na rin siya. So, kumbaga parang dagdag skill talaga para dun sa mga dati natin. Dagdag arsenal ba? Ngayon naman, parang at first parang, ay, scratching, ganun. Pero almost lahat ng naging students ko ngayon, wala silang idea kung paano even humawak ng turntables. So, kumbaga parang sobrang challenging for me rin na paano ko kaya sila matuturuan na kahit magamit yung turntable. Kasi baka gano'n, kailangan mo ipaliwanag talaga. Tsaka sobrang simple dapat explanation mo. O kasi yung, doon sinabi niya, yung mga unang nag-enroll sa kanya, meron ng experience, kahit paano, meron na silang may tool. Tsaka familiar na sila. Yung paano lang i-master. Yes. Nowadays kasi yung talagang parang blank canvas, literal. Zero talaga. And nakakatuwa kasi lahat sila interesado. Yun. Sobrang interesado. Yung iba, kagaya nga may ibang mga students ako na bumili ng turntable set. Kumbaga parang turntable set gusto nila nasa bahay, pa-practice niya tapos. Pero syempre, pang trabaho, pag kailangan ng syempre, imbis na turntables yung bibit-bit nila, yung controller. Pero sa bahay, gusto nilang pag-aralin ng turntable. So, sobrang saya ako. At least nabubuhay na ulit yung turntablism. Lahat yung mga DJs, unti-unti na ulit parang ine-explore nila ano yung turntables na gano'n. Pero lahat sila nahirapan din talaga. Lahat naman. Hindi siya instant kasi. Ako naman, di naman ako wala naman ako nagturo sa akin sa turntable. Hirap. Kapaan talaga. Kasi mahirap talaga from a controller junkie na katulad ko noon, tas nag-shift ka ng turntable. Bago lahat. Di ba? Pati pressure. Pati pressure. Sorry po pero gito ako mag-scratch. Gito ako mag-scratch dati. Ganon ako mag-scratch. So kapag mag-scratch ako, ibis na malumanay lang, scratch. Pero ako, tendency tumatalon yung needle. Tumatalon. Yung mga students ko naman, yung una nilang ginaba yung turntable, ganyan, diba? Sabi ko, yan. Pero pwede nyo pa rin, pwede nyo pa rin, ito yung mga cue points yan, diba? Para bumalik, pe-press nyo lang yung ganyan. Hawakan yung ganyan. So sabi ko, hindi nyo na kailangan to So pag ganyan, tapos bato nyo. So sila ganyan. Pag babato, sige bato. Sabay yung bato tsaka yung pindot. Sabi ko, wag walang pindot niya kasi nga hindi sila sanay pa na magaganyan. Kasi timing pa rin naman talaga yan. Kung ang controller, kailangan mo ng timing. Ito talaga precision din talaga to. Precision talaga. Yung pressure ng kamay sa turntable. Iba. Saka yung difference niya is, syempre, pag nagpipitch ka sa digital controller. Master tempo. Hindi, like say 100. Lagay mo lang 100 yung isa, mamimix mo na. Ang turntables kasi, at first, sabay mo na. Pag bato mo niya, naiiba yung pitch. So, kailangan i-pitch mo ulit. So, yun yung hindi lang mag-gets. Kasi kahit may waveform sila, ganyan, nakatingin sa parang sa computer. Sabi ko, ayusin niyo yung pitch, hindi niya it's a different talaga. Ibang spectrum talaga. Ibang spectrum. Parang para siya sa kotse, manual. Correct yan. Ganun talaga siya. Pero kasi pag nasanay ka, masarap mag-turntable. Tsaka sobrang dali ng mag-controller pag kahit saan. ka sa turntable. Sobra. Sobrang dali. Mabigat lang kasi to kaya parang dream niya parang one day yung mga bars puro turntables. Sana. Ulit, no? Kasi ganun dati. Kasi parang lumalabas kasi para parang ma-filter talaga kung parang let's face it. Kailangan lahat may turntable sa mga lugar
para Totoo. kung sino lang yung totoong DJ sa nagpapanggap. Nag-pretend. Bagay. Kasi ang daming issues ngayon. Let's face it, daming issue ngayon. May mga kumakalat ka ngayon na may mga pretenders daw, ganyan, di ba? Alam mo I mean, okay lang tayo. come on, let's face it. Anyone can be a DJ naman. Pero syempre, hindi welcome yung mga nagpe-pretend talaga. Oo. 'Di ba? Masisira yung... Kasi masisira yung tsaka masisira din tayo. correct. Kasi ganun pala kayo mga DJs, nag-aano pala kayo. Oo. 'Di ba? Kahit matino ka naman talaga. So, please no, kahit saang kahit saang larangan naman 'yan no. Basta magpakatotoo, 'di ba? At yung passion, Diyos ko po, importante po 'yan. Importante. Passion po no. Hindi lang natuto ka lang mag-mix lang ng A and B, yun na. Tapos na. Hindi. Dapat sinasa puso mo yan. Tama. Diba? Pagdating sa music, kailangan mag-research. Oo, Yun. research. Never-ending research yun. Oo. Hindi until now. Hindi po. Walang masama maging boy hingi. Pero please, wag naman ura-urada. wag naman Huwag naman ganun. lahat. Marami bang buhingi pa rin ganun? Nako! Talaga? Nako! Sige, kayo na nga mag-usap Nako! ko dyan. Ay, nako. Anyway, I think normal naman na, nagiging normal na siya no? Na parang, yung dati ba, gawain ba yun dati? Oo, yung... Dati kasi, alam mo, kami naman boy tago. Boy tago. Oo, kasi like kung ano nga Explain natin, ano yung boy tago? mga plaka kasi namin before, di ba kunyari, may mga, kasi researcher, Title. nagre-research talaga kami ng tugtog, tsaka, yun nga, plaka kami, bumibili talaga kami ng plaka, bumibili kami ng CD, gano'n. Pag meron kaming nakuhang plaka na talagang super ganda or limited, so syempre, makikita mo meron yung... Ito may tinatawag na white label. Oo, yun nga. Okay. So, ang ginagawa namin, let's say, di ba may label lang ganyan, tinatakpan namin ngayon yan. Anong gawin niyo patakpan? Sticker lang. Sticker na white or kung ano man. Kaya white label na tinatawag. Kaya walang may alam nung title. Kasi wala pa namang dating Shazam. Walang kahit. Buti hindi na babakbak kasi sticker kinakabit nyo. Kami lang naman ang gumagamit doon. Okay. Kumbaga sarili naming kanila yun. So pag pinatugtog namin yun, syempre may mga idea, pucha, ano yun? Hindi ka, puta, may sticker. So, hindi nila alam yun. So, nangyayari, nagkakaroon tuloy rin kami ng following na grabe yung tugtog niyan kasi kami lang yung may ganun. So, pag tinugtog namin yan, may mga nagre-react, yun yung gusto kong kanta, di ba? Ngayon, syempre, Shazam. Alam niya. Version. Pero dati, uso rin ba ang piratahan nun? Pirate nun. Uso rin ba yun? Kahit sa vinyl. May pirate ba sa vinyl? May mga naglabas din kasi ng mga pirated vinyl nung bandang huli na. Kasi nagkaroon na sila ng mga pang-press Pero nung CD era, dun talaga dumami yung piracy. Kasi mas madaling, di ba? Mas madaling gawin. Pag pinirate mo ba ang vinyl, ganun pa rin ba ang quality? Depende. Depende sa pag-press. Sa pag-press. Kung nakuha, okay. May mga, let's say, dati may mga funky mix, di ba? Naglabas bigla ng pirated na funky mix. Okay. Iba yung tunog nila. Iba. Kasi iba yung, syempre, iba pa rin talaga yung orig na... Paano ang tunog in terms sa taba ng kanta? May skipping ba siya? Wala siyang skipping, pero... Manipis? Yung mga funky mix kasi manipis. Yun, medyo makapal. Okay. Tapos, yung the way siguro na pag-master niya, siguro in-enhance yun ng konti. So, yung mga pirate medyo mas makalansing kaysa dun sa original. Alright. So, mga mga konti-konti. Madaling malaman yon sa inyo. Oo naman. Tsaka itsura naman okay, sa kulay pa lang. Oo, wala namang, let's say, iba-ibang kulay ng funky mix, di ba? Itim lang lahat sa bagay. Diba? Pag may nagpatugtog na kulay asul, alam mo na yun. May naalala ka bang pinaka-rare mong plaka na sought after? Parang nag-attempt silang silipin yon o kaya arborin. Pinaka-gem mo. Pinaalala ka ba nun? Madami, pero wala na rin siya kasi... Ano yung pinaka-iconic lang para sa'yo? Kung ano yung parang hindi mo makakalimutan experience? Nako.
tagal na kasi. Tagal ko na kasi DJ, sorry. Pero nakakalimutan ko na. Pero meron talaga, it's either CD or plaque. CD. Talagang pagkatapos kong tugtugin yung talaga tinatago. Oo, tinatago ko talaga siya. Or pag plaka, pagka-play ko noon, lahat sila ganun-ganun. Tatago ko talaga yun. Talagang lalagay ko sa pinakailalim ng lalagyan ko. Kasi kukunin talaga. Hindi na, may mga namimitik din kasi. May mga parang, basta, ibang klase dati. Kasi dati yan, di mo nga kasi wala kasi pirating. So, it's either kunin talaga niya yan sa'yo. Magkano ang mga plaka doon? Ganun din. Ganun din. Oo, pero may mga, kasi, before kasi, ang kinukuha ng plaka is Asia, Europe, tsaka US. So, bawat region, iba-iba yung mga plaka eh. So, saan kayo madalas bumibili niyan? Well, ako locally na dito na ako bumibili. Pero yung mga kasi before, nung 90s, bawat club may sarili silang collection. So, wala kang bibit-biting kahit ano. Meron na talaga sila. Kasi yun yung identity eh. For example, ako, Mars ako. So, pagpasok mo doon, as in, ikaw lang talaga, maligo ka lang. May headphones na doon, may turntables na doon, may needles na doon, lahat. So, ikaw, siguro magdadala ka lang ng mga konting CD mo, kung meron ka, or plaka mo, let's say, pang-scratch sa plaka. Kasi, pero, the rest, sa club na yun. So, bawat pala yun. Kaya nga dati before... Hindi mabigat yung dala-dala mo. Wala. As in, ikaw, bit-bit mo yung sarili mo. Ganon. So, sariling headphone, wala. Meron provided na. Provided na rin. Galing, no? Kasi pala yun. Kaya yun yung during the 90s. Pag gusto mong makarinig na specific na music, pupunta ka dun sa club na may ganun tugtog. Okay. Hindi siya, walang club na magkakaparehas ang tugtog. At, mas talagang, mas diverse. Kasi kami sa Mars, mas more on progressive house. Progressive music kami. Pag Friday, dun lang kami hip-hop. Okay. Pero most of the time, progressive house, may konting breakbeat. Basta lahat. Pero meron kami certain na tunog na hindi nyo mahanap sa iba. Let's say, Equinox naman. Iba naman. Puro medyo mas bata naman doon. Kasi doon before tumatambay yung mga dancers, yung mga, mga kids at work. Mga dance groups. Mga dance group, doon madalas pumupunta. So, street boys. Street boys. Yeah. Especially street boys, ex-people. Sila yan Si Noel dati. Rest in peace, Noel. So yun. So, doon naman. So, iba naman yung tugtugan nila doon. Tapos, basta, bawat club, iba-iba music. So, meron ka talagang choice, di ba? Kung gusto mo medyo sosyalan, Faces ka pupunta, medyo upscale naman doon. Pero allow kayo mag-play sa mga ibang bars or clubs? Nakakalagay Depende rin. O nakaano lang kayo, nakatali na kayo sa isang lugar lang? Pag may event, kasi marami din kasi kaming events dun sa club namin eh. Okay. So meron kami parang, kunyari, kami madalas kami sa Boracay. So meron kami parang Planet Mars Invades, ganyan. Ito ba yung sinaunang Lay Boracay? Hindi pa naman. Wala pang Boracay. So para exclusive lang talaga siya. Okay. So yun. So yun yung kaganda. Tsaka yun nga, yung sabi ko sa ibang mga ang audition doon is talagang kakaiba. Kasi since nga na may sarili silang mga plaka, pupunta ka doon, natabi mo, mag-audition ako, pinapunta ako na gano'n. Sila mismo ang kukuha ng mga plaka, tapos itataas nilang ganyan. O sige, pasok mo yan. So talagang hindi mo alam kung ano yung tutugtugin mo, hindi parang ngayon mo lang narinig yun. Papakinggan ka nila. Ano to? Ito, yung BPM, yung parang, regardless kung anong BPM, wala. Kunyari, 85, bigay mo 110. Hindi, wala pa naman kasi mga 85. Basta, mostly kasi progressive. So, 120 pataas. 120, 130. Talagang upbeat talaga. So, ang ano ko naman, may progressive, biglang magbibigay ng hip-hop. Parang naisip, paano titirahin yun? Wala pa nakaka-invent ng 70 BPM. 70 BPM, wala pa. Kasi 90 sila, di ba? 90, 100, gano'n. Yun yung ano. So, yun ang audition dati. So, wala kang kalam-alam,
mag-ano kami ng let's say 15 records sa 20 records, tataas namin lahat yon sa mga crates. O yan, sige, tugtugin mo, lahat sila, doon sila sa bansa malayo, papakinggan ka lang nila. For ilang minutes o isang oras? Kailangan matapos mo yun. Yung 15 crates. Oh, okay. So it doesn't matter kung ganong basta kailangan maipasok mo ng maayos yun ngayon. Pag naipasok mo ng maayos yun, waiting ka lang doon sa iba pang mga mag-audition kung sakasakali, tatawagan ka nila. Pag nakuha ka nila, meron kang 3 months na probation. 3 months probation pa yun. So, andun pa yung training, ganyan-ganyan. Pag okay ka na, tsaka ka pala magiging resident DJ. Parang trabaho para talaga yung nangyayari. Parang trabaho para talaga, no? Tsaka ibang-iba. Talagang parang corporate yung gano'n. Oo, ganun eh. Skill talaga. Talagang te-training ka nila na hindi ka common DJ ka, pwede ka na, hindi. Meron kaming sariling mundo dito. Kailangan matutunan mo yun. Kasi may standard, no? Mind-blowing tong episode na to. Parang ngayon ko lang nalaman yun. Parang may mga crates na pala doon. Nakala ko bit. Akala ko nga din yung parang may kasama kang roadie. Isa nakabibit ng crates mo. Ang bigat kaya nun. Wala. 10 plaka na nga lang. Ang bigat na nun eh. Diba? Doon pagtalikod mo, kasi yung DJ's booth, diba? Yan, sa likod mo, puro plaka yan. Dalawang pag ganyan yan, pabilog. Okay. Dalawa kakapili. Talagang mamimili ka talaga. So, kailangan, syempre, sa probation, sa 3 months mo, kailangan alamin mo kung saan nakalagay yung bawat plaka na yon. Okay. Bisaduhin mo, parang playlist na kayo. Paano siya? Alphabetical? Wala. Talagang... Per crate yun nga. Sabi nga di ba, may manggagaling from US, may manggagaling from Europe, talagang... Asia. Pagpaksak ng pack, let's say 3 crate from Asia, bahala ka na doon. So, ang ginagawa ko, nung dati, pupunta ako, let's say, magbubukas yung club ng 10. 8 o'clock, ando na ako. Pinakikinggan ko yan isa-isa. Tapos, susulatan ko ngayon yan ng floppies. Kumbaga, papakinggan ko yung intro niya. Sabi, 8/8 to, nakalagay dyan, 8/8. Mas madali. Yun ngayon yung kodiko ko pag tumutugtog ako. Kasi, pero ano lang yan kumbaga pencil lang yun. Pag kabisado ko na yung buburahin mo na. So, ganun akong syempre, ayoko ring mapahiya. Tsaka, gustong-gusto ko talagang maging resident DJ. Tindi pa na nun, no? Ibang klase. Parang inisip ko makakasurvive kaya tayo sa mga ganung panahon, no? Makakasurvive tayo. Mahihirapan tayo. Kung meron tayong machine ngayon at nag-apply tayo sa mga clubs, pero ganun ang ano. Wala, men. Mahihirapan tayo. Kahit ako galing ako sa mobile. Nagmo-mobile ako since high school. Kala ko, magaling na ako doon kasi debut, ganyan-ganyan. Pagdating sa club, ibang-iba yung tugtog. Kumbaga yung tinutugtog namin sa mobile, yun yung parang commercial. Pagdating namin dun sa Mars, tsaka may rules kami. Once na tinugtog yan sa radyo, hindi na namin tutugtogin. Dapat puro gem lang mga piniplay. Literal. Once na pag tinugtog yan sa radyo, lalo pag sa TV, kahit sobrang uso yan, tanggal na yan. Okay. Ganda ng brand. So maghahanap kami ngayon ng tatapat doon, pero underground siya. Literal na digging talaga. Digging the scene. Ganun talaga. Okay. Yun ang literal. Palaliman. Nerdy na. Geek. Diba? Talagang palaliman talaga kayo. Elmer Dado. Dami ko natutunan sa'yo. Yun! Woo! Grabe. So, Talagang... yun yung era namin na talagang kaya yun yung kinikwento ko sa kanya. Sabi ko, sobrang dali ngayon kasi pwede kayong mag-download sa internet ng tugtog. Access nyo lahat yung equipments. May sarili kayo, makakapag kayo sa bahay. Dati, ginto lahat yan. Magkaroon ka lang ng turntable, ginto na. So, sabi ko... Actually, medyo ginto pa rin ngayon eh. Sabi ko, kailangan nyo gawin yung skills nyo talaga. Yung skill set nyo talaga. Kasi lahat nakahain eh. May music na kayo. Parang mamimili na lang kayo kung anong music yung pe-play nyo. Diba? Kaya, kailangan galingan nyo sa ganun. Tsaka pa nagkaroon ka ng turntable before, parang kailangan mong panindigan. Panindigan mo talaga. Kasi mahal eh. Diba? Parang hindi na privilege talaga na magkaroon ka. Kasi nag-invest ka at dream mo talaga maging DJ. Gagalingan mo talaga. Kasi di biro talaga nun. Di madali nung time nila. Nowadays kasi, mga ka ng kanta, minsan libre pa. Free download. Minsan, noon siguro,
Walang download. Walang download. Bibili mo talaga yung plaka. Bibili mo yung plaka. Bibili talaga. Swerte mo kung nakahiram ka. Pero bili talaga. Nung mobile days namin, doon na din ako kumbaga sa crate, di ba? Pag pumunta ka ng crate, habang nagdidig ka, may makikilala kang DJ. Yeah. Ganun ang nangyari sa amin. Kasi before, lahat ng SM, may bilihan ng plaka. Okay. May vinyl stores. Oo, may bayad. Mga local lang. Siguro yung mga plaka dati, locally pressed, nagsimula siya ng 50 pesos. 50 pesos, 60 pesos, 75 pesos. Okay. Ganun. So, during that time, habang nagagano, may makikilala ko, ganyan, i-invite ako yun yung sabi ko, pupunta pa ako Pupunta ng na bang. So, ganyan, para lang makapag-practice. Kasi nangongolekta ako ng plaka, pero wala akong equipment. Question, ano ba pinagkaiba ng Asia, Europe, US versions? May mga press kasi na doon lang exclusive. Okay. Before. Okay. Kasi pag sinabing may UK house. UK house. Tapos syempre pag sinabing techno, andyan yung Germany or kung ano man. Okay. So galing sa mga kanila yun. Iba-ibang klaseng house music, iba-ibang parts sa mundo. Okay. Kaya yun yung ano. So meron ka mga makukuha sa Asia na wala sa Europe. May makukuha ka sa Europe na wala So sa parang US. ano lang siya, exclusivity. Talaga, oo. Okay. Ganun pala. Tapos Meron pa kang Japan eh. Meron pa kang Japan. May Japan press, actually maganda yung hip-hop nila eh. Okay. Tsaka yung mga yung mga break beats nila. Breakbeats. Marami, yun yung mga parang hilig sa Japan before nung time na yun. Pero pag sinabing house, yun nga, it's either Europe or US. Anong mas marami mong collection? Vinyl or CDs? Dumaan ako ng puro vinyl. Tapos nung yun kasi syempre DJ ka, di ba? Before mag-gig ka, 4 na crate yung kasama pa yung tropa mo, taga-buhay. Yun na nga yung alam namin. May mga roadie ka, may mga assistant ka. Tapos sumunod no, naging CD na. Bawat CD mo, palagay mo may 16 songs ka per CD. So, 16 na plaka na yun, di ba? So, naka-case logic ka na nun. may ganun. So, medyo magaang na yung buhay mo, di ba? Parang CD bag. CD, oo, pero 300 CDs pa rin yun, di ba? Hanggang sa naging Serato na. So, lahat yun, napunta na lahat yan. Kung hundreds sa vinyl, 1,000 sa CD, 10,000 ngayon sa laptop. Yan lang dadalhin mo, napakagaan. Tapos naging USB na. USB na. Pero, before tayo magtapos, kamusta yung CD gaming naman? Paano naman yun? CD DJ? Oo, mga CD DJ. Kasi mga CD DJ 1,000 na yan, di ba? 350s, mga ganun. Oo, almost the same din yun. Pero wala lang talagang mga cue points. So talagang cue play ka lang ng Cue play ka lang. Pero yun nga, andun pa rin yung skill na kailangan mong magsabay kasi, pipitch ka talaga doon kasi wala namang waveform doon. Di ba meron pa ding hot QC 1,000, pero may parang memory card something? Wala siyang hot yun eh. Wala ba yun? May naglabas yung Parang SD card ba yun? Oo. Parang ganun. Parang nagkaroon sila ng futuristic na CDJ dati pero hindi naman siya na-produce. Hindi siya. Para siyang CDJ 100. Ganun yung itsura niya pero medyo mas mataba siya. Tapos tumatanggap siya ng SD card. Yun nga. Pero hindi ko alam. Parang during that time, para siya masyadong futuristic. Walang bumili sa kanya. Okay. So, yun. Talaga. Pero almost the same yung kasi kailangan mo mag-pitch. Talagang beat matching talaga yung kailangan mo para ka makapag-pitch. Ano yung pakiramdam niya nung kumpaunti-unti from turntables, napalitan na ng mga CDJs. Yung mga original CDJs. Yung CDJs. Okay naman, kasi kailangan, as a DJ naman, mahirap naman yung masyado kang maging purist. Na parang, turntable lang talaga ako, ganyan. Kasi syempre, kailangan mag-evolve din yung, kahit ako, kumbaga, syempre, galing din ako sa old school, kailangan mong aralin talaga yung newest na. You need to adapt. You need to adapt talaga. Kasi may mga iba rin ngayon dito na purist talaga. Oo, marami talaga. I'm not against that, pero para sa akin kasi mahilig din kasi ko, yun nga, since ito yung ano ko, ito yung buhay ko. So kailangan talaga pag-aralan mo rin yung mga bago. May mga okay naman talaga. That's mahirap na talaga yung yung parang aabusuhin mo yung gamit, di ba? Yung parang tatamarin ka na kasi nga play pause ka na play pause.
Pero, kuto nito, itong DJMS na, itong nasa harapan natin, marami ka na pwedeng magawa rito. Marami ka na. So, marami kang mga transfer controls dito. And of course, parang may paying homage sa history. Kasi, imagine mo, itong headphone queuing, parang nakikita ko lang natin sa Bestax to eh. Bestax inspired, no? Tapos, nagbago lang yung mga ihip ng hangin dahil meron ka ng mga paddle shifters. Then, iba na, meron ka ng mga transfer performance pads sa tinatawag. Diba? Mas rigid yung build, no? Mas matibay, I guess. So, ganun na, iba pala talaga. Akala natin, pagdating sa club, parang obligado ka magdala ng mga crates. Yung pala, meron na pala talaga. Not unless na guest DJ ka. Okay. Kunyari, pag let's say once a month meron kaming guest DJ, bit-bit niya yung syempre yung mga sarili na music. Kasi tunog niya. Okay. Pero pag resident ka doon, syempre tutugtugin mo yung meron. Grabe yun. Na-shock ako. Grabe yung episode 5 natin. Nako, kaya abangan yung episode 6 ha. Kasama pa rin ba ako? Kasama ka dyan. Nako, bibis mo na ako. Oo naman. Ako magubad lang ako eh. 2 piece. Ako, Kuya Mick, maraming salamat. Alam nyo na kung ano nangyayari, kung ano yung naging kwento ng Crate Manila na ngayon. Nandito tayo ngayon at kala nyo bago lang siya. Hindi, pre-pandemic pa lang. Buhay na buhay ang Crate Manila. Of course, nagkaroon ng struggle sa gitna yan. Pero syempre, lahat naman yan. Pero alam mong magkakaroon pa rin yan. Na babalik pa din yan. Diba? Not now, but eventually. Diba? Ayun. So, abangan nyo ang aming episode 6. But before we end, of course, your social media accounts, pwede nyo i-plug. At yung event sa September 30. Sa 30, Turntable Rockers. Hindi ko pa alam kung saan yung talagang venue, pero we're looking for battle DJs, we're looking for portable turntable scratchers na battle tayo doon. Masaya yun. Tsaka friendly battle to, walang friendly battle, trash talkan lang. Parang ganun. So, gaganapin yan this September 30. Saan? Yun nga. Wala pa. So, i-flash ulit natin sa screen yung Table Rockers website. Pwede kayong mag-register doon o mag-join, no? Then, saka may upcoming kami dito, dalawang events. Ayun, sige. Plug natin. Soon muna. Pero dalawa yan. Mga niyo yan. Pwede ba tayo makabigay ng clue? Ano ito? Siyempre, mga turntablist. Yeah. Yes. Soon, not this month. It's either end of the month or first week of October. Lapit na yun. So, dito lang siya sa Ayala Malls, the 30th. Ayan. Madali lang. So, okay, social media, Kuya Mick. Facebook, Crate Manila, The Real Crate Manila, DJ Mick Martinez. Ba't may peke bang Crate Manila? Wala naman. Mali ba naman dito? May mga nagpapanggap pa din. Basta yun, dito lang ako tubig. Pati peke bang Crate Manila? Nilagay lang yung caption ng question ka. Para artista yung dating. Correct. Real Crate Manila. Instagram, that's Real Crate Manila. Facebook? Facebook, Crate Manila. Crate Manila. May TikTok ba? Crate Manila din. Crate Manila rin. Okay. Arden? Lahat ng social media accounts ko, Arden Formento _ Ayan. Ako, Instagram, TikTok, at YouTube na din kung saan nyo mapapanood this ngayong weekend. Ngayong weekend at General _DJ. Okay? That's HNRAL _DJ. May YouTube din pala kami, Crate. Ayun! Crate Manila TV. Hindi Daril? Hindi Daril Crate Manila. Yung lang yun, yung Instagram. ID lang. Ayun. So, maraming salamat sa panonood. See you sa episode 6 ng Nice Said Podcast. Thank you. Cut! Good day. Good day. Galing.